binigyan po ito ng suporta ng National Academy of Science Technology Philippines. At sa pangunguna ito ng ating director na si Director Samaritan Luningin. At nariyan din ang mga iba pang mga opisyalis ng ating gobyerno para suportahan itong mga nanalo ng mga research and development natin o mga scientists natin na nag-aral pa po talaga sila sa iba't ibang sulok ng mundo. At ito nga ay naging matagumpay. Kaya naman po ay talagang lahat ng kailangan natin upang mabuhay po tayo ng marangal at may dignidad ay inaral ng iba't iba natin mga scientists na mga kabataan para mapusiyan sila. Kaya po alamin natin ang lahat ng mga detalye at talaga po napakahalaga ito para po ay suportahan ng ating pamahalaan. At syempre alamin din natin kung paano magkaroon sila ng pondo at magkatuloy-tuloy itong pag-aaral na ito at hindi po ito masayang sana. Kaya titignan po natin lahat yan. Nariyan ang ating usaping pangkalusugan, ultimo mga insekto, ultimo po ang pang-agrikultura, economics at panungkat. Meron din. Kaya ibig sabihin yung pangangailangan ng isang tao upang mabuhay ng marangal ng itong ating mga mamamayang Pilipino ay sinikap po ng ating mga masisigasig na mga kabataang scientist dito sa ating bansa. Kaya naman po ipaabot din natin dito sa ating programang Happy Morning Show at tuloy-tuloy lamang po tayo. Kaya huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe po sa lahat ng ating social media accounts. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyo mga taga-subaybay at sa ating mga kasama. Ngayon tayo ay naandito sa ating kampihan para ipakilala ang ating mga new members, newly elected, at ang ating mga awardees for this year. So, sana naman maengganyo yung marami na ipagpatuloy yung kanilang SND work kasi giving recognition is part of our mandate para may mga scientists na madami pang mag-pursue ng career of science at magawa ng mga quality research and development. So nakita mo naman sa discussion kanila, inspired sila. Kaya po hanggang sa pagtanda, pwede po kayong i-recognize like that. Yun lang. Alright, ma'am, doon sa mga awardees po natin, alin doon na alam mo mas pangunahin na kailangan na natin sila? Wow! Wala naman ako masabi dyan kung alin ang pangunahin kasi kung sasabihin mo tungkol sa pagkain, syempre yung pagkain. Halos lahat kasi iba-iba, ano po? Iba-iba. Kasi pangangailangan talaga. Oo, iba-iba talaga. Hindi mo masasabi kung alin ang importante kasi sa iba-ibang tao may meaning yung pangangailangan. Tama. Kaya yung lang pinag-uusapan. Oo nga po. Alright ma'am, so ano pa po aasahan natin ngayon after po nila mabigyan ng awards and ano pa po yung mayroon pa bang karagdagan na support after nyan? Kasi entitled sila sa cash prize na 150,000 yung mga young scientists. And then, kapag sila ay may na-approve yung proposal, entitled sila sa ang OYS 1 million research grant from DOST. Yun yung approval proposal. Madam, isa na lang, mensahe po sa mga gustong sumunod sa yapak na ating mga young scientists and academician din po natin. Nakasama si Secboy, ano po? Oo. Ang masasabi ko lang, kailangan ninyo talagang mag-aral at gumawa ng maayos quality research and really pursue your field para dire-diretso tuloy-tuloy at nang makapag-serve tayo sa ating bansa. Kailangan natin tulungan ang bansa natin para tayo pumunlad. Thank you po. Good morning, Miss Horizon. So, ako po ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating bansa. Paano ba natin mapapaunlad ang ating bansa gamit ng mga industriyang ito? Alright. Sir, paano yung, di ba lumalaki yung population po natin? Ano po?
paano kayo makakatulong yan? At paano, ano na-research nyo? May kasama ba yun sa research ninyo? Kasi po ang paglaki po ng ating populasyon, meron po itong kaungkulan na paglaki din, o yung pagkakataon na lumaki din yung ating tinatawag na human resource. Alright. Mas marami tayong Pilipino na maaaring maging mas produktibo para makatulong sa ekonomiya natin. Siguro sa laki ng ating populasyon, meron dyan na magiging scientist, magiging farmers, magiging professionals, magiging nurse, na lahat po ng mga skills na ito ay makakatulong upang palakihin natin ang ating ekonomiya. Alright. So, hindi pala hadlang ang malaking populasyon sa bansa sa pagbaba ng ekonomiya natin, kundi nakatulong po. Hindi po ito magiging hadlang basta ang ating kabataan ay nag-aaral, may palang training na binibigay para sa ating mga human resource, mga Pilipino, para sila ay makapagbigay ng kontribusyon sa ating ekonomiya. Alright, sir. Gaano katagal yung pag-aaral natin? At bilang isang awarded nga ngayon, na mga scientist natin, congratulations. Ano po yung hamon sa inyo nung ginagawa niyo pong research na yun? At saan po kayo nakarating? Sa lahat po ng pananaliksik na ginawa ko sa loob ng maraming taon, nananatili pong hamon sa amin, ng mga scientists at mga ekonomista, na ilapit sa inyo yung research na ginagawa namin sa isang mensahe na lahat tayo ay mauunawaan ano yung kahalagahan ng output ng research na ito para sa ikauunlad natin bilang isang individual at natin bilang isang bayan. Alright, mensahe na lang po sa ating Pangulo ng Bansa o ng ating mga kababayan po para matularan naman po tayo. Para po sa ating Pangulo, sa mga kawani ng pamahalaan at sa kapwa ko, mga Pilipino, maaari po natin na nabigyan pa ng mas madiin na halaga ang research dahil ito po ay nakakatulong upang makapagbigay sa atin ng mga bagong paraan kung paano paunlarin ang ating bansa, bagong paraan kung paano natin gawin ang isang bagay ng mas mabilis, mas madali at mas mag-aangat sa produktibidad ng bawat isang Pilipino. Alright, thank you so much. Maraming salamat po. Sir, happy morning. Gusto lang namin alamin yung na-research ninyo po and congratulations po pala. Happy morning, Miss Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substance kasi katulad ng mga iron na nasa dugo at kung paano sila nabubuhay kahit i-treat sila natin ng mga chemical po. So mula doon, gumagawa po tayo ng mga paraan kung paano natin may mapapatay sila o maiwasan yung magkakaroon ng sakit na galing po sa kanila. Sir, bakit garapata po ang napili natin? Kung alam niyo po na kung sa tao, yung lamok ay napaka-importante. Pagdating sa mga hayop po, garapata ang number 1 na nagdadala ng mga sakit sa kanila ng mga vector-borne diseases. Yun po yung dahilan kung bakit sa field ng veterinary medicine, isa po pinaka-topic po namin ay ang garapata po. Alright, Sir Alba, ano po ang maging mensahe natin sa ating mga katulad nyo ng mga kabataan na gusto rin po sundin yung yapak ninyo dahil napakahusay niyo po bilang scientist ngayon dahil awarded nga po kayo ng NAST. Para sa mas gusto kong bigyan ng mensahe yung mga magulang at ng mga kabataan. Sa palagay ko, sa palagay-harihaan natin magtanong ang mga kabataan. Kasi kung minsan may mga times na magtatanong sila, ay, ang kulit-kulit mo naman. Never pong naging makulit ang bata. Basta dahil hinahayaan lang kung gusto nila magtanong. Ang tungkulin po natin, kung minsan, kaminin natin kung minsan na hindi tama. Hindi natin alam lahat ng mga sagot. Pero gabayan po natin sila kung saan makakuha ng tamang impormasyon para hayaan natin silang magtanong at sila ay matutong magsaliksik at matumukla sa mga bagay-bagay. Alright. Para sa mga kabataan, tuloy lang ang pagtatanong. Alright, sir, isa na lang po. Ano po yung mas kailangan nyo pa po ngayon na tulong mula sa pamahalaan or sino man ang gusto mong tumulong pa sa inyo at bakit? Mula sa tulong po sa pamahalaan, nais ko lang po na siguro mapagbigyan ng mas tignan ng pansin yung mga research na kumisan na neglect na natin. Yung mga katulad lang po yung mga pag-saliksik tungkol sa mga vector-borne diseases po na kumisan na yung neglect. Pansinin po natin ng naintindihan ko naman po na ang pamahalan na may limitadong pera, limitadong na pinagano. So, sana po yung mabigyan lang ng pansin po yung mga. Tapos, kung hindi man mabigyan, sana matulungan tayo na matulungan kami na makipag-network sa iba pa mga tao na nagagawa ng saliksik katulad ng pananaliksik namin. Maraming salamat po.
proud, and of course our outstanding young scientists. So in behalf of the National Academy of Science and Technology Philippines, I'd like to welcome you all to this Pilipinas Kampihan, highlighting the 2024 new NAST members. And I'd like to acknowledge them, no? Kasi newly awarded academicians, NAST awardees, the 2024 new NAST members, our new academicians, our outstanding young scientists for 2024, and the NSTYS winners for their involvement in and contributions to the nation's scientific and technological advancement. The DOST Science and Technology Information Institute and the Philippine Information Agency for their constant assistance and support to the Academy. Our media friends for making time for this significant activity and supporting NAST Philippines Science Communication Initiatives. Our moderator, Dr. Marla Redillas, 2019 Outstanding Young Scientist. Dapat ako nandito sa'yo. It's alright. The awardees for the wonderful opportunity of sharing with us the importance of their works. And of course, my co-workers in the NAS Secretariat, and of course, our Executive Director, Lunimig Samarita Domingo. Thank you for making this possible. And I hope the media and invited guests, all of us, will have a productive exchange of ideas today. So once again, I'd like to ask everyone to actively participate. Please forward your questions to our distinguished panel so that we'll have a very productive awardees, including our newly elected academicians here, our OIS, and also Talent Search for Young Scientists, and to introduce the programs, activities, also the works of our awardees. And for this year, actually, let's start at the Same. I'm a full-blooded Batangueño of Reverie Batangas. And bago pa ako mag-graduate ng DBM, University of the Philippines, for 42 years straight. And lumipat kami from Diliman to Los Baños. So napilitan din kami lumipat sa Los Baños. At hindi kami nagsiste dahil maganda rin ang atmosphere. Ngayon, pasalamat ako dahil na-accept ako sa Mongushu Scholarship sa Japan. That was actually in 1974. Then I finished my MS at 77. Pahinga mo ng konti to serve the university. You really deserve po. Congratulations. Now let's call our next academician, newly elected academician, Dr. Cleophas R. Servancia, PhD, Entomology. Okay, good morning. My name is Cleo Servancia. Actually, I work with the DOST, then NSDB, NSD. It's in entomology. My line of specialization is actually insect ecology. And since bees are one of the pollinators, so that's my entry point to this bubuyog and honeybee science. So, our bees are more than production of honey and byproducts. So, I looked into like pollination biology because it is a part of ecology and it explains to us, well, understanding of evolution, the pollinator-plant interaction. So, that was my entry point. And then I devoted all my life then with bee science. We developed technology for the utilization of bees for pollination, and this proves to be a good component of the environment because it explains biodiversity, not only in agricultural crops. Now, because in agriculture, my field of specialization is biomedical science, laboratory animal science, especially this is modeling po, using in vitro assays, cancer models, and in vitro lab animal
models po, like mga rats and mice for modeling human diseases po. Our group, I'm also part of the UPLBB program. So we focus on the development of Philippine stingless bee-derived products like propolis and honey from our native species of stingless bees. So we explore the safety as well as the bioactivity, like we have documented the anti-cancer activity, her group promoting wound healing, anti-pain, and anti-inflammatory activities. I'm also part of the UPLB the Berry Pinoy program. So we also focus on the development of our indigenous berries like duhat, bignay, and lipo-tipo to document their bioactivity. So that's all po. Emmanuel P. Hernandez, Doctor of Veterinary Medicine. So, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Emmanuel P. Hernandez. So, I'm an assistant professor teaching veterinary public health sa College of Veterinary Medicine, the UPLB. I also finished my PhD or Doctor of Veterinary Science sa Yamaguchi University and did postdoctoral fellowship at the Kitasato University School of Medicine. So basically, ang research ko po, yung pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon, ay tungkol sa mga garapata. Kung paano po sila nakakapagdala ng sakit sa atin, paano po sila nabubuhay, kung kahit binibigyan ng mga herbicide, mga insecticide. So pinag-aaralan po natin paano natin sila makokontrol, paano nila natatransfer yung sakit. So yun yung sa mga issue. Hanggang ngayon po, pinag-aaralan pa natin, ano ba yung mga, dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung ano yung mga sakit talaga na so, ninanais po namin pag-aralan kung ano pa yung mga sakit na dala nila. Kasi kung minsan nakafocus tayo dun sa mga yung mga ibang ina-introduce natin ibang teknolohiya para makilala natin yung mga sakit na manggagaling sa mga garapata at sa ibang mga kanamok or sa mga vectors. So yun po. Tapos isa ngayon po, nag-a-advocate din po ako ng evidence-based veterinary medicine. It's about the using of yung mga pinag-aaralan sa scientific research. Kasi ang napapansin po natin, ang dami-dami natin scientific research. But may mga tinatawag na research which hindi naman nagagamit. So, inaano po kung paano gamitin ng mga practitioners yung mga research po sa kanilang mga pang-arawan para ma-advance po yung veterinary practice. Yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga sa mga. I am Rul Lenzi from the University of Frankfurt in Germany. And ang research work ko po, ang technically medyo may pagka-basic science po. Ang ginagawa ko po ay nagde-describe po ako ng mga mikrobyo. So ako po ay isang microbial systematist and taxonomist. Ang ginagawa po namin sa laboratory is that pag nakakuha po kami ng mga mikrobyo, amag in particular po, kinakarakterize po namin sila at binibigyan ng pangalan. Then eventually, ang ginagawa po namin sa laboratory, we try to explore po yung kanilang potential for antibiotic production, yung tinatawag po natin fatty acid or omega-6 and omega-3. Tapos tinatry po namin silang i-mass produce as an alternative source po sa mga depleting sources po natin dito sa Pilipinas. So kami po sa UST, particularly po sa research group po namin, so we try to combine po yung mga tinatawag nating basic and applied research para po magamit po ng consumers as the end users po ng aming research. At currently kami rin po ay involved sa pag-restore ng mga cultural heritage po ng Pilipinas paggamit po ng mga mikrobyo. So yun po yung isa sa mga research po na ginagawa po namin sa aming laboratory. Morning po, my name is Jay Rodriguez. I am proud to say po that I am a product of mentorship and inspiration from past outstanding young scientists and academicians. So galing po ako po ay product ng UP Los Baños. I am an assistant professor and I took my Bachelor of Science in Biology major in genetics in the Institute of Biological Sciences. So I fell in love with biology and the science of genetics through my mentors, Dr. Merlin Menjoro, Dr. Jenaline Diaz, mga OIS po ito, and my professor in animal breeding, Dr. Orville Bonto. Lalong-lalo na po nung yung unang sapak ko po sa research is in the field of animal genetics. We engage in field work in Ilocos na malekta po kami ng mga blood samples ng mga native cattle in order to assess the genetic diversity of
of the livestock there, potentially for improvement of the breeds. And then I applied for teaching in the Institute of Biological Sciences. I have more than 10 years of teaching biology, genetics, and evolution to undergraduate students. And then nung ako po ay nag-masters, I wrote a cold email to academician Dr. Maria Corazon de Ongria, expressing my intent to conduct population genetic studies among Philippine indigenous peoples. However, at that time, wala pa pong existing research projects si Dr. de Ongria on indigenous populations. Kaya po at that time, I was given a research project on forensic genetics. So for my master's thesis po, I developed a workflow, a DNA workflow for DNA testing of sexual assault cases in the Philippines. So from start to finish, I evaluated different laboratory procedures, hopefully to be adopted by local forensic laboratories in the Philippines for DNA analysis of sexual assault cases. And then, still under the guidance of Dr. de Ongria, I wrote a proposal on studying the origins and population history of the native inhabitants of the Sulu Archipelago, encompassing indigenous peoples like the Bajau, Sama, Tausug, and Yakan. And so nung pong 2019 up to the early months of 2020, I immersed myself in this region, Zambasulta, para aralin po yung kultura, yung lingwahe po ng mga nakatira po dito. Hopefully, para maipaliwanag ko po sa kanila kung ano po yung gusto ko pong gawin for our research. So yung goal po ng research ko for my PhD is to reconstruct saan ba yung pinanggalingan nitong mga katutubo dito sa parte na to ng Pilipinas, sa pinaka-south. So in 2019 to 2020, we have collected more than 2,000 DNA samples from indigenous peoples. And then I brought it, so medyo masalimuot po ito na proseso because we had to undergo the ethics procedures by the Philippine Health Research Ethics Board and the National Commission on Indigenous Peoples. I learned the language, and this was the most enriching experience in my scientific career because I had to explain to the locals ano ba yung DNA, ano ba yung kahalagahan nito sa buhay natin, sa kasaysayan natin. And then I brought this DNA samples to Germany, so kung saan po ako nag-PhD sa Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig. So, and then nung nagkaroon na po ng resulta, bago po namin ito i-publish sa scientific journals, bumalik po ako ng nakaraang taon lang po, September to October 2023, para ipaliwanag po sa mga communities ano ba yung natagpuan namin sa kanilang mga DNA, at tinulungan din po nila ako para ma-interpret palalo yung mga resulta. So yung realization ko po during the course of my PhD studies, mas impactful at mas nagiging makabuluhan po yung scientific research, particularly population genetics, kapag kasama natin yung mga participant at mga komunidad sa pagsasaliksik. So hanggang ngayon po, tinatapos ko pa rin po ang aking PhD, and nagpapasalamat po ako sa mga mentors ko in UPLB, in DNA Analysis Laboratory in UP Diliman, and of course yung pong mga komunidad at mga naging kaibigan ko po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na tinanggap po ako sa kanilang mga communities. So, Angelo Choi, an associate professor and research fellow in De La Salle University. So I'm also under the Department of Chemical Engineering as well. And I took up my BS, MS, and PhD in De La Salle University in Chemical Engineering as well. And then nag-postdoc ako sa Korea. So first in the University of Ulsan, and then afterwards sa Donga University naman in Busan City. And so my research is focused on the desulfurization of fuel oil. So this is the removal of sulfur compounds sa untreated fuel oil. So
this is important in order to prevent air pollution that causes respiratory problems or health problems. And this can prevent acid rain as well. So, maganda na ma-prevent natin yung acid rain so that the crops won't be destroyed through the acid rains. And also yung mga infrastructures natin di maapektuhan ng acid rain. So, training University of the Philippines, Las Baños, and I'm also the chair of the Engineering and Industrial Research of the National Research Council of the Philippines. So ito po yung sa basic research dito sa ating bansa. So basically, ang aking BS is Chemical Engineering. Pareho po kami sa UPLB. And then after that, I went to Korea to take my master's and PhD in Environmental Engineering and Biotechnology. And then after my PhD, I took my postdoc at De La Salle University. So yung akin pong topic is more of sa water security. Okay, so water security po, kasi ito po talaga yung usually ang akin pong sinasabi ay ito yung motivation ko to give have access yung ating mga kababayan sa potable water and also wastewater treatment. So mag-iba po yung wastewater treatment at water treatment. Yung water treatment is pag-inom po. Wastewater, ito po yung mga nagkagaling sa ating mga bahay-bahay. Okay, so during my master's, I did my MBR, membrane bioreactor. So basically po, membrane po yung pinaka-heart ng aking topic. Pero dito po sa Philippines, we don't have the fabrication of membrane, which is ito po yung aking isa sa mga advocacy na magkaroon ng fabrication of membrane dito sa Philippines para hindi na po tayo mag-import. And then, yun naman po isa is wastewater treatment, especially nung pagbalik ko po dito sa Pilipinas, na nagkaroon po tayo ng revision doon sa standard natin sa mga tubig. Naalala niyo po yung sa Boracay, na nagkaroon po tayo ng algae. So yung contamination po doon is more of the nitrates and phosphates. So ito po yung target po namin natanggalin. So I did the simultaneous removal of nitrogen and phosphorus through membrane bioreactor sa Korea. So ito po ay yung mga sinishare ko po sa mga industries, no? At saka mga municipalities dito sa Philippines. So as of now, I'm also dealing with seawater desalination and saltwater intrusion. Okay po, so may mga projects po kami ngayon. Okay, so yun po yung mga researches that I have right now to help our community here in the Philippines in terms of water security. Thank you. Thank you very much. Ako po ay produkto ng Far Eastern University at St. Paul University, Manila sa nursing. Kaya po, when I moved to the discipline of sociology, ang naging tema po ng aking mga pananaliksik at research ay tungkol po sa health, particularly po sa mental well-being at resilience outcomes. Ang mga population po na madalas ko pong tinitingnan ay yung mga young adults, particularly po doon sa atin, yung mga 18 to 30 years old. No? So within sa pagtinignan po natin ang National Youth Commission, yun po yung edad na legal age youth. No? So ang particular ko pong mga sinasagot ng mga research question ay ano po ba ang epekto ng iba't ibang social factors sa resilience at saka well-being outcomes ng particular na grupo na ito, with particular focus din po sa mga vulnerable populations katulad ng mga sexual and gender minorities at pati po yung mga tao na mayroong mga chronic illnesses. No? Bukod po doon, no, ako din po ay member po ng committee sa Metro Manila Health Research Development Consortium. Hi po, Dr. Montoya. Ayun po, kabilang po sa mga social factors na tinignan na po ng mga research na ginawa ko at ng mga team na nakasama ko po ay yung family, school, no, eskwelahan, tinitignan din, isa din po sa particular na interest ko ay kung paano nakaka-apekto ang political climate sa mental well-being ng ating mga kabataan at pati na rin po yung engagement nila with the digital environment.
No, pero bukod din po sa mental health, tinitingnan, amang iba po sa mga research na tingnan na rin po namin ay tungkol sa disaster resilience at saka po sa youth tobacco marketing, no, nung ako po ay bagong graduate ng PhD. So yun po, at magandang umaga sa lahat at maraming 17 hanggang 60 years old po. Isa rin po akong explorer kung saan-saan niyo po ako makikita sa lumalog ng Pilipinas. Ako po ay nanilbihan sa Asian Institute of Management bilang director ng kanilang Center for Tourism. Kasalukuyan po akong Senior Research Fellow sa Philippine Institute of Development Studies na umahawak sa mga pananaliksik patungkol sa macroeconomics at sa larangan ng edukasyon. So bilang isang ekonomista po, tatlong areas din po ng research ang aking ginagawa. Una po dyan ang macroeconomics, dahil nais po namin ilapit ang mga issue macroeconomics sa ating sa mga ordinaryong Pilipino katulad ng usapan patungkol sa inflation, sa interest rates, sa kawalan ng trabaho, sa GDP, at kung ano lang po kung mga aspeto patungkol sa ating ekonomiya. Maganda po kasi naiintindihan ito, naunawaan ito ng mga tao para makasama sila, no, sa desisyon, sa pakikipagtalastasan, sa usapin patungkol sa mga bagay na direktang nakakaapekto sa kanila po. Pangalawa, gumagawa rin po ako at ang aking team ng pananaliksik patungkol sa pagsukat sa kahirapan sa ating bansa. Upang masolusyonan po ang kahirapan sa ating bansa, marapat na meron tayong mga alternatibong panukat. Ibinibigay po natin ito sa pamahalaan upang makagawa sila ng mga interventions, ng mga solusyon kung paano maiibsan ang sitwasyon ng kahirapan sa ating bansa, lalo na po sa mga kababayan natin na nasa mga iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Pangatlo, gumagawa rin po kami ng pananaliksik patungkol sa siyensya o sa agham ng pagpapalakad ng turismo. Alam naman po nating lahat ng ating bansa ay biniyayaan ng mga tinatawag nating nature-based resources, nature-based destinations na dapat nating protektahan at gamitin upang mapaunlad ang industriya ng turismo at maibsan ng kahirapan, gamitin ito para mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga kababayan gamit ang turismo. At dahil po dyan, kung pagkasama-samahin po natin yung tatlong pananaliksik na ginagawa ko, maaari po natin itong i-classify, no, sa tema ng pagiging sustainable. Napakainit po na usapin ngayong panahon na ito ang discussion sa sustainability dahil gusto po natin na mabuhay ang mga negosyo dahil sa mga profits, no, sa kita na maaari nilang magawa. At the same time, dapat din po natin isaalang-alang yung tao, human component ng siyensya. Pangatlo, ang ating kalikasan. Dahil ito po ang tatlong elemento na maaari natin gamitin upang mapaunlad ang ating bansa. Maraming salamat po. The National Engineering University. So nagtapos po ako ng aking PhD sa National Taiwan University sa Taiwan. Nito lamang po 2023. So ang aking pong major is Biochemical Science. In particular po ang aking project or aking dissertation ay nag-aaral tungkol sa exosomes or extracellular vesicles. So medyo technical pero ito po ay mga particles na nilalabas ng ating katawan. So kung alam po natin tayo ay gawa sa cells. So ang mga cells po natin, paano ba sila nag-uusap-usap? So paano tayo nagkakaroon ng homeostasis kumbaga. So ang cells natin naglalabas ng exosomes or extracellular vesicles. So ito po ang aking pinag-aralan sa loob ng ilang taon. Kasama po ang team sa Academia Sinica, so isa pong research institution sa Taiwan. Particularly, ang amin pong field is cancer biology, bioengineering, and molecular genetics. So ang project ko po ay mostly nag-focus on cancer biology, specifically sa breast cancer. So alam naman po natin na ang breast cancer ay isa sa nagdudulot ng pinakamataas na mortality hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero marami rin pa rin po na bagay na hindi natin nasasagot. Ngayon sa larangan po ng medisina, although marami na tayong discoveries at advancements, may ilang gaps na hindi pa rin nasasagot. Kaya isa sa mga bagay na tinitingnan ng aming laboratory is kaya ba hindi totally nasusolusyonan ang issue kung paano kumakalat ang cancer sa katawan, particularly po ang triple negative breast cancers, isa sa pinaka matitibay, kumbaga, na
na breast cancer kasi hindi ito basta-basta na-diagnose at hindi rin ito basta-basta nagagamot. Kadalasan, based on statistics, ang triple negative breast cancer ay nada-diagnose lamang at late stages, stage number 4. So bakit nga ba ang hirap nitong i-diagnose? At bakit kapag ito ay na-diagnose na, technically nalalapit na ang kamatayan ng pasyente? So sa akin pong pag-aaral, nakita namin na ang triple negative breast cancers ay nagre-release ng exosomes na may kanyang sariling identity. So meaning, although triple negative breast cancers lack the different biomarkers which allow them to be diagnosed, meron pa rin siyang nilalabas na pwedeng maging fingerprint. Kumbaga sa genetics o kaya naman sa forensics, may fingerprint ang mga kriminal. So sa cancer biology, meron din pong sariling identity ang mga cancer cells. So sa tulong po ng proteomics, ito po ay larangan kung saan inaaral namin ang mga proteins na present sa mga cancer cells at sa mga exosomes na nilalabas nila. Nalaman namin na ang bawat type pala ng cancer, breast cancer, so ito po ay luminal, HER2 positive, at yung pinakamalala ay ang triple negative breast cancer, ay may kanya-kanyang identified exosomes. So, using that po, inaral ko ang mga proteins na ito at nakita ko na may isang protein sa triple negative breast cancer na maaaring nagdudulot ng mga epekto niya sa pasyente or sa animals. At nung akin pong tinanggal or pinababa ang expression ng protein na ito, nalaman namin na hindi lamang napapababa ang pag-metastasize o paglipat ng cancer pamula sa isang posisyon papunta sa ibang parte ng katawan, kundi napapabagal po nito ng significantly ang paglaki ng tumor. So meaning, sa pag-aaral po ng siyensya ng cancer, maaari po nating matugunan ang ilang gaps. Sa ngayon po ay nagsisimula pa lamang ang pag-aaral ng exosome, hindi lamang po sa Amerika, kundi sa Asia at sa Pacific. So ngayon po, kararating ko lamang sa Pilipinas at currently po nagsaserve ako sa Batangas State University. So ang aming po layunin ay makapag-establish ng biotechnology lab sa lalawigan ng Batangas, kung saan po pwede namin simulan ang mga research na hindi lamang po nakafocus siguro sa cancer diagnostics, but ito po ay may potential din na magamit for therapeutics, for population genetics, dahil ang exosomes po ay hindi lamang nilalabas ng mga cancers, kundi normal cells din. So maaari nating magamit ang mga markers na ito para ma-identify ano ba ang relationship nito sa ibang diseases, tulad ng diabetes, o kaya naman ay people with high risk of cardiovascular diseases. So ang mga exosomes ito ay magbibigay sa atin ng markers kung ano ba ang status ng ating populasyon. At in the future, hopefully, kapag nag-advance pa tayo sa mas mataas na antas na pag-aaral, maaari natin gamitin ito para siguro may paggamot na rin sa mga sakit sa ating bansa. So yun po. Maraming salamat po sa NAST sa pagpili sa ating research at sana po ay mas makatulong pa kami sa Pilipinas sa pamamagitan po ng suporta na rin po ng government agencies natin sa Pilipinas. Brain Kenneth L. De La Rosa, PhD Mathematics. Magandang umaga po. Ako po si Paul Rain Kenneth De La Rosa. Ako po ay isang assistant professor sa UP Diliman. Nakuha ko po ang aking BS at MS Maths sa UP Diliman at nagtapos po ako ng PhD sa Drexel University sa Philadelphia. Ngayon, ang aking research ay nasa pure math na side. Ang tawag po sa area ay matrix theory, matrix analysis, and linear algebra. In particular, interesado po ako, susubukan ko po, I'll try my best na may paliwanag. Interesado po ako sa mga objects sa math na ang tawag ay matrices. May dalawang babanggitin po ako na research. Yung isa po ay ang tawag ay matrix decomposition na interesado ako na okay, itong bagay na ito, paano siya maisusulat gamit ang iba pang mga matrices na may mga special na mga property. Ang pangalawang babanggitin ko, ang mga matrices ay pwede silang sukatin. Mayroon akong inaral ng PhD ko na ang tawag sa panukat ay numerical radius. Gamit itong panukat na ito, in-express itong panukat na ito na may nasa-satisfy ng condition sa iba pang paraan na hopefully ay mas makakatulong ma-enrich pa yung pagtingin dun sa original na matrix.
Sa ngayon rin po, ako po ay nabanggit ko na assistant professor. Isa po sa mga ginagawa ko rin ay nagtuturo at nagme-mentor po ng students. Dito pong nakaraang second semester, nakapag-mentor po ako ng ilang undergraduate at MS na mga student. Yun lang po. Maraming salamat po. So, doon po nag-start yung aking pag-aral ng aking topic ngayon sa aking PhD is under kay Dr. Romel Bacabak. So, siya po yung naging mentor ko sa University of San Carlos. Then, nag-PhD po ako sa sa National Central University ng Taiwan. So, yung naging topic ko po nung is mostly on ang ko po sa physics is on stochastic physics and biophysics. So, yung ko po dito is ang akin po, ang inaaral ko po, ang aking motivation is pag-intindi ng cells. Yun po yung motivation namin is yung sa amin naman as a physicist, ang tingin namin sa cells ay parang machines. So yung po namin sa mga cells nila ay sobrang gandang machines, sobrang gandang designs noong na. So sa amin sa physics is gusto namin maintindihan kung bakit ba sobrang efficient, sobrang ganda ng mga designs noong na yun. And sinusubukan namin gawan ng parang sarili naming machines naman yung ginagawa namin. So ako po ginagamit po namin is sobrang maliit pong particle, mas maliit pa po sa butil ng buhangin or yun po yung namin. Ang gamit din po namin is ang laser. So, yung po namin is, hindi lang po natin nagagamit yung laser sa mga light shows, concerts. So, yung sa amin naman po is ginagamit namin kontrolin yung sobrang liit na bagay gamit yung lasers. So, ngayon po, sinusubukan ko pong gumawa ng aking lab. Saka naman po ako ngayon sa University of Santo Tomas naman po yung aking field. And ang ko po ngayon is yung aking natutunan sa aking PhD is ina-apply ko po ngayon sa mostly medical physics po namin na program sa UST and sana po mostly sa medical na profession naman. And yun po yung about po sa akin. Salamat po. Actually, bago dumating yung notice, yung nag-nominate sa akin, dating yung estudyante na nauna pa naging academician. Sabi niya, congratulations, you accepted. Nasa meeting ako noon. Lumabas ako. Wow, thank you. Ganun lang, walang gawa noon, yes. Wala, okay. So, yeah, it's a very, This po yung group talaga. Thank you po. Yeah, that's true. So, any other answer success in this competition na, wow, ito yung key para manalo, para ma-share din natin sa iba. Okay, so anyone wants to answer your strong points? So tingin nyo, ano yung nakatulong para to win this award? Nahihiya sila. Sige, go. Yes. So, magandang umaga po. I think one of the key points is, syempre tingnan nila yung publication. So, it's about, but publications is not just about documenting your research, but it's more about communicating your research. Paano may communicate your research? I think naging timely din yung sa akin kasi biglang lumabas yung awareness natin sa zoonotic diseases. And one of the most common na may mga common na zoonotic diseases are yung vector-borne na zoonotic diseases, which is one part of my topic. So I think naging isa sa magandang opportunity yun for me na parang may awareness lalo yung mga tao na nagno-nominate at yung mga tao na pumipili para sa amin na maging timely yung naging research ko at naging parang yun yung parang isa sa feeling ko strong points dun sa ano. Pero more than that, I think lagi nating na parang importante na parang lagi i-communicate yung research na we don't have our research should not stop on the laboratory. Our research should not stop na ma-publish natin yung paper. But our research is like we should always question where does our science have taken us. Kasi parang yun ang nagiging problema na kung minsan hindi natin nadadala yung science so dapat nakakarinig. Kaya yun po yung isa na advocacy ko nga yung evidence-based veterinary medicine. Bringing your research to those who will be practicing it on the future. Okay. Ulit po tayo, no? May insect, may agriculture, human para sa mga tao na kailangan natin. At yung health, economics, and ultimo yung panukat, kompleto.
At para mabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad, ang gaganda na sinabi niya. So ngayon, para magkatotoo lahat yan, kasi sayang, kanino po natin dapat yan na ipaabot para isa katuparan? Or baka meron pong kailangan na yung president natin mismo siguro ang may pangil nito para ibigay yung kailangan para sa mga research po ninyo, lalo na po sa pondo. So ito na po yung pagkakataon natin. Gusto lang po namin marinig yun mula sa inyong puso. Thank you po. Reklamo ng lahat ng mga nagsasaliksik yung pondo. Actually, hindi yung pondo, kundi yung auditing system. Masyadong mahigpit. Sabi nga nila yung mga report na kailangan. Ako ay isang siyentista, hindi ako accountant. No? Kasi minsan yung report na gagawin mo, napaka-meticulous bago mo makuha yung pera. Tapos sisisihin ka pa. Ba't hindi mo ginamit? Kasi hindi nyo na-release. So kung pwede magawa natin ng paraan na simple lang sana yung na wala masyadong screen. Kasi ako I'm always collaborating with my former alumnus in Japan. Iba sila. Nagkatitiwala sila sa mga scientist nila. Pag sinabing pondo, at nagplano ka, ginawa mo ng taon-taon na plano, bago mo gawin yung plano, nandiyan na yung pondo. So tuloy-tuloy. Kaya hindi ko rin masisisi sila. Ako, maswerte siguro dahil nakakapit ako sa kanila. So ang funding namin, bago kami mag-umpisa mag-fieldwork, nandiyan yung pera. Sa atin minsan, paluwal muna. No? Mabuti kung may paluwal. So mahirap yung ganun. Dapat meron na. Kaya natapos mo, taon mo, ito yung report mo, ito yung accomplishment mo, may publication ka. So we can deliver. Hindi tayo mga accountant. Tayo ay mga scientist. Maraming salamat. Foreigner na gustong kunin yung research or mismo kayo ang isama sa ibang bansa para doon yung i-develop ang inyong project. Ano po? Hello po, good morning. So, Ruel Bennett po ng UST. Isa po akong produkto ng Pilipinas din. At the same time, of course, nakapag-aral po sa Alemanya, sa Germany. So maganda po yung tanong. That is, of course, yun nga po, pag kinuha po kami, then ano po yung gagawin namin, di ba, after po nun. I make it to a point that I always come back and give the science that I've learned outside and take them back here in the Philippines. No? Then, at the same time, kung ang kagaya ko po, pinag-aaralan ko po is mga mikrobyo ng Pilipinas, ang focus po talaga ng research ko ay Pilipinas. Then, inaaral ko po sila, tapos kung ano man po yung mga technologies na natutunan ko po sa ibang bansa, yun po yung pinabalik po namin. And I think that holds true for most of the ones that are graduates abroad na karamihan po sa amin na nakapag-aral at kahit may oportunidad po talaga sa abroad, kami po ay bumalik para i-serve po yung Philippines. And I'd like to, of course, reiterate po yung sinabi ni academician Cleophas and si Dr. Hernandez that is, of course, this is the opportunity for us to be heard. And kaya rin po yung, I'd like to echo the comment given by academician Masangkay na ayun po, despite those challenges, kami po mga OIS, ORDs, and at the same time, yung mga previous OIS din po, bumalik po kami para i-serve po yung Philippines. Please welcome Dr. Fortunato T. De La Peña. So maybe we can request you to say something. Well, first, my apology. I had to bring my wife out of the hospital, and so this is the only time I can catch up. And of course, I am very honored to be elected into the academy. Maybe as a little background, the engineering division of the National Academy of Science and Technology is close to my heart because I was the one who was requested to organize the first engineering division when the president of NAS was Dr. Perla Santos Ocampo from the medical field. And there was this decision that there will already be a division of engineering.
in the US, they have a separate National Academy of Engineering, okay? And of course, in the Philippines, the wish of the OST or NAS is wag na maghiwa-hiwalay. No? Isa na lang academy, magkaroon na lang ng engineering division. And since at that time, the late Dr. Perlo Sanso Campo did not know too many of the engineers, sabi niya, I was then the undersecretary and I was president of the National Research Council of the Philippines. So sabi niya, pwede bang tulungan mo ako na mag-identify kung sino yung mga ino-nominate at padadaanin pa din naman sa election process sa National Academy of Science and Technology. So I submitted at that time siguro mga around 8 names, no? And around 10, but there were siguro mga dalawa na hindi sila nag-submit ng documentation. Okay, I still remember their names pero hindi ko na sasabihin. So yung mga 8 na sinubmit ko, actually they were elected as the first members of the Division of Engineering at the National Academy of Science and Technology. Although there were older members na wala pa naman division who had to be transferred to that because they were engineers. And I'm referring to the former Secretary of, well, ang tawag sa kanya nun NSDB Chair, Dr. Melencio Magno, who was already a member of the Academy, and our late professor in engineering, Dr. Perfecto Guerrero, who used to be the president of NRCP, and I think there was a third one, I cannot remember the name. So silang tatlo ay lumipat na doon sa bagong division. So nitong, when I already bowed out from service as the OST Secretary, about a year later, I was approached by members of the division, including of course there is Dr. Culaba, Dr. Bea, Dr. Tavios, Dr. Matias, Dr. Mena. Actually, except for Dr. Culaba, who is from LaSalle, those names I mentioned, and except Dr. Tavios, who is from UP Los Baños, the other names I mentioned were my students. So sabi nila, estudyante ko si Dr. Bea, si Dr. Matias, si Dr. Mena, and so sabi nila, we would like to nominate you to the Academy. And I was asked to fill out all the necessary information and just waited. Okay, so sabi nga nila, you just wait for the election. And I was so happy when Director Nengni informed me that on May 30, I was elected. Okay? Siguro, ang contributions ko are mostly in the area of science and technology, management, and of course in my field, which is industrial engineering and operations research. I was chairman of the Department of Industrial Engineering and Operations Research at UP Diliman from 1982 to 1988. Itong mga nasa harap siguro hindi pinapanganak. Ako chairman ng Department of Industrial Engineering and Operations Research. And of course, the innovation I made there is mainly in the addition of relevant courses and the institution of the diploma program in industrial engineering. And of course, later on, I focused my research and extension work on productivity and quality when I served for 10 years as the director of the Institute for Small Scale Industry. So there were many years when I was professor on special detail to the Department of Science and Technology. So nahihiya man ako sabihin, I started my assignment on special detail at the OST as head of the planning services. And this was under the President Marcos, the original, 82 to 85. Okay, so and then I went back to UP, and in 1989, I was asked to serve as director of the Technology Application and Promotion Institute that was under the term of President Corazon Aquino. In 1991, I went back to UP. I became Vice President for Planning and Development, and also director of the Institute for Small Scale Industries simultaneously, currently. And in 2001,
I was again called to be on special detail under the term of President Gloria Macapagal-Arroyo. That time, it was already as Undersecretary for Scientific and Technical Services. And for the whole 10 years of the GMA administration, I was the USEC. When President Pinoy became president, he retained me as Undersecretary of DOST until I, biography ko na to, until I retired in 2014 upon reaching the age of 65. Okay? So makakwenta nyo na. 2014, 65, 2024. So nag-freelancer ako for 2 years until 2016 when all of a sudden somebody nominated me to become Secretary of DOST. Okay? And pwede kang aminin, hindi ko naman kilala yung Presidente. Hindi rin niya ako kilala. Pero in-appoint pa rin ako. And baka matawa kayo dito, 3 taon na hindi pa niya tatandaan ang pangalan ko. Nagka-abroad kami parati, kasama ako dahil ako yung pinakamarami pinipirma agreement sa Science and Technology. Pag-introduce niya ako, sabihin niya, DOST. Call my name until COVID came. And during COVID, DOST had a very active role, okay? In fighting, Dr. Montoya knows that, pati siya, no? So sumakit na yung ilong namin sa kasuswab pagpunta namin sa Malacanang. Every time may meeting, di ba? May meeting gusto ng Presidente, small group lang, no? DOST, DOH, DBM, DOR, ganyan. And so, madalas kami nandoon sa Office of the President. Doon na lang yata tandaan na pangalan ko. Anyway, Ano niyo po kayo tinawag? DOST? Hindi, boy na. So, I'm proud that during my term, we have instituted some programs that are really intended to achieve the goal of inclusive and sustainable development. So, yung Science for Change program, yung significant increase in the number of graduate scholarships, MS and PhD. And then, of course, towards the end of my term, I requested the National Academy of Science and Technology to prepare the Philippine Foresight Document for Science, Technology, and Innovation. So you must have heard about Pagtanaw 2050. Hindi ko naman original yun. I was invited to speak in Malaysia by the Academy of Science of Malaysia, and I learned that they have prepared a foresight document. Okay? So pag-uwi ko, sabi ko, gayahin natin yung Malaysia. But hindi lang naman tayo naggaya. Marami din silang ginaya sa atin kasi marami din silang hindi alam about how the National Academy operates. No? So, sabi nga nila, kahit naman daw kinopya mo lang kung bago sa iyong lugar, ano pa rin yun? Innovation pa rin yun. So, thank you for accommodating me even if I came in late. It's really a very personal matter, but I'm happy to be here. Thank you very much. We appreciate your presence today. And you're gonna receive this. Hinintay lang daw yung DOST na after that. Actually, immediately after, I learned from, I think it was Dr. Glenn Tabios who messaged me right away. He was one of those who nominated me. Really, I think, sabi ko nga kanina, I may not have been a prolific researcher, but I was really, from the beginning, right from the beginning, I was already parang nakatakda doon sa aspeto ng institution building and of course human resource development. So, yung iba sa inyo, I can claim na halimbawa, nung tinayo namin ang National Engineering sa UP, Diliman, siguro off the record na lang, sabi sa akin senior faculty members, kasi junior pa lang ako. This was 1978. So,
Ba, ang bilis-bilis. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. I would like to thank everybody for attending this kapihan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa ating mga resource persons at sa ating mga newly elected NAS members. Marami pong salamat. At sa ating mga outstanding young scientists at mga awardees at sa ating media. Magkikita-kita pa po tayo. Pwede po kayo mag-join sa Zoom sa NAS Annual Scientific Meeting, July 10 and 11. Yung pong July 10 ay opening ng posters and then yung plenary session and opening. Sa second day, sa hapon, yun yung awarding ceremony. Some of you might have been invited to go there face-to-face. Pasensya na po kayo, hindi lahat ma-accommodate kasi limited lang yung slots and numbers because we have to accommodate not only the media but of course yung mga concerned sectors according sa aming topic. So, ang topic po namin ay related sa health and wellness. Kaya, wala pong isa-serve na mga ganitong food doon. Puro gulay po. At aming tokens, puro gulay din at fruits. So, pwede na po kayong sa Zoom na lang kasi wala namang ganong sa face-to-face. Anyway, thank you very much. And again, sana meron kaming makitang published articles about this and releases. So if you can share it with us sa NAS, maraming salamat po. Thank you. Tell them that they're open to be interviewed. Okay. They are open to be interviewed one-on-one this afternoon. Pwede pong this afternoon. Oo. Hindi po mag-expire yung ating this afternoon. Lalo na si FTP kasi pasensya na kayo, sabi nga niya, galing siya galing siya sa hospital. Okay. So yung iba po natin mga OYS, kung kayo po yung magbo-blow out sa amin, ibang araw na lang po. Thank you. Alright, so ito po yung ating lalakad na balita hinggil sa sensya at teknolohiya. Ang inyong likod, Ms. Horizon Chaser. Happy morning. I love you all. Alright, happy morning. Muli ang inyong likod, Ms. Si Dr. Renata na walang iba ka. Happy morning to all. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Friend, happy morning. So, narin ako sa lahat. Kung sakali na implement po ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga First time ko to. Makikita natin talagang kayang may kinalaman ba ito? Dito? Alright. So, di ba, high-tech ng ating mga tricycle? Ako, ito lang. Ay, pati ba ito? Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PILAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Natikman ko po siya. Alright, happy morning! So, narito na po tayo ngayon sa Los Baños, Laguna. Dito po sa Siarca. Bisita doon sa farm, sa Badan. Napakaraming saging at napakadaling itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Happy morning po sa inyo. Happy morning, Miss Horizon. Stay healthy! Eat sushi sa MK Sushi Bar! Sa MK Sushi Bar! Happy morning muli sa'yo, Ken. Kumusta? Happy morning, Miss Horizon. Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng Healthy Blend? Herbal coffee sa Health and Sight Wellness. Ito yung kanilang bagong opisina dito sa Triumph, Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Sight kapag po dumalaw kayo.
Diba? Ayan. Uy, tingnan niyo po, mga kababayan ko. Ang bango sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga yung stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din eh. Sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulitin mo. Hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana matikman niyo rin po at tsak magugustuhan niyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health and Sight Wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignacia. Dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at mahusay ang mga produkto, natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Sight Wellness. Kaya sa mga gusto pong pumunta rito ay alamin niyo lamang sa kanilang website.